Yun nga mga kabatang, yun. Magandang umaga sa inyo lahat mga kabatang. At ito na naman, umaga na naman at nabot na tayo ng ulan. At ako ay magluluto dito sa kahoy ng almusal. Talagang masarap magluto dito ng almusal sa kahoy. Ako ay talagang sanay sa probinsya sa Batangas, talagang ginagamit ng unong panahon kami noon. Ako'y bata pa, mga 15-year-old pa, hanggang ngayon ay aming ginagamit pa ay kahoy. Sarap namang magluto sa kahoy. Kung kayo ay mga laking probinsya at laki kayo sa hirap, yan, alam niyo yung mga luto sa kahoy, yung mga ganyan, yung mga parang gawang pugon ang aming lutuan ng kanin o anumang lulutuin mo. Miski sa pangkasalan, talagang baysanan do sa Batangas sa amin ay talagang ginagamit ay puro kahoy. Pero kung talagang meron naman ding mga digas stove, digas ang gamit para madali. Pero talaga sa amin sa Batangas, ang ginagamit talaga ay mga kahoy para sa mga baysanan, yung mga kasalan, piyesta, ayan. At para tipid sa gas. Ay pag marami ang lulutuin, marami din gasol kung gagamit ng gasol. So yun nga hot, inabot na tayo ng ulang kay ganda. At ganda ng umaga. Wala tayong nagising tayo ng maluwalhati sa ama ng Diyos ay napakaganda. Yan ho ang aking harapan. Nagkalat na naman mga pataw. At yan ho yung napatukan na namin kanina. So mahirap din po yung sobrang kaluwang ng kalawak ng inyong bakuran. Yung walisin ay kinamang damay. So napakaluwang. Sa umaga na lang kung magwawalis kayo, talagang sobrang haba ng walisin mo Di habang nagwawalis, nagluluto ng kanain. Yan ang tingnan ko yung aking sinaing na kanain. At yung alam kong luto na. Kabilis makaluto pag sa kahoy. Talagang saglit lang sa lakas ng apoy. At talagang napakasarap magluto talaga sa kahoy. So yun, magluluto tayo ng ulam. Yung paluto ulit ang mga anak ko ng turutang itlog na may kamatis, tsaka talong. At meron pa kaming akong chinitsaro nung isang araw. Ayan ang uulamin namin ngayong umaga. At yung ginagamit kong mantika ay yung galing sa chicharong baboy. Talagang marami nagbigay ng mantika. At sa isang araw ay maglulumi kami. So yun, at yan ang ating mga ingredients. Mantika lang. Tingnan man ang apoy na mga kabatang, kinamang ganda ng apoy. Talagang sa pugon talagang kahit anong palsak mo diyan na kahoy, talagang magdadaig. Talagang susunog talaga yung kahoy kahit malaki. So yan mga batan, talong muna ang unahin natin. At napakasarap niyan sa umaga. Kapartner niya yung tortang talong. Napakahusay niyan. Talagang pag mahirap ang buhay mo, yung mga ganyan, miski ako talagang gusto kong ganyang mga ulam kaysa doon sa mga puro karne. Kung kakarne, sasama ko rin mga gulay, yung almusala ang yan. Yung iba, mga ulam yung hotdog, pero ayoko ng mga gayon, laging hotdog. Maganda araw-araw kahit itlog, pag hotdog, mapangit yung mga longganisa. Minsanan lang ako kami mag-ulam na gayan. At so yun, pinunta ng aking asawa, ang aking mga anak, at kasasarap ng tulog. At dahil nga daw malamig, masarap na naman tumulog sa aircon. Panahon pa nung ako bata pa, ako hindi nakakaranas ng gayang pag natulog ng aircon. Ngayon, mga anak natin may nakakapag-aircon na. Ay nung unang bata ako, mga 7 taon, 11 years old, wala. Talagang bahay kubo lang ang bahay namin noon sa Batangas. At parang Paskong Pasko at bahay kubo nga doon. So yawa ng Diyos tayo nakadiga ng mga ganyang mga bagay sa pagtatrabaho natin sa abroad. So ito ay buhay Mindanao ngayon. Kung ano mga ginagawa natin dito sa Mindanao ay ating iba-vlog at sana manood lagi kayo. Kung bago pala sa channel na ito ay mag-subscribe na kayo sa ating channel, Perch Official Vlog. At ito na yung ating ang vlog natin for today. Yan, luto-luto ng almusal. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking channel na ito. Yan, ilagay na natin mga bawang at sibuyas. Maya-maya, tutukunin natin itong
yung bawang at sibuyas, lutuin muna. Para sibuyas at bawang lang ako'y na. Yan. Nilagay natin yung kamates. Napakahusay niya. Yan ang papasarap sa tortang talong. Lakas naman ng apoy. Okay. Dahil makaluto. Yan nakagandahan sa kahoy. Yung aroma ng kahoy nagpapasarap dyan. So yun mga kabatang, habang tayo naggigisa ng mga kamate, sibuyas at bawang ay kagayate ko na rin hinog na saging at talagang ipiprito natin ito. Ari nga ho'y paborito ng Pangulong Duterte, yung saging. At kahit sino may paborito na rin. Kung kulang ka sa potassium, yan ang kainin nyo. Yung saging. At yan nga ho'y nagising na si Bunso, sarap ng tulog. Wala daw, sabi niya wala daw kainit-init. Talaga kasap matulog sa malamig. Ako nung sa Taiwan talagang yung aming room talagang pag natutulog talagang malamig. May aircon din kami doon talagang ngayon wala nang aircon sa Taiwan. Sobrang lamig ho doon. Ngayon hindi na baguhan dito sa Pilipinas at mainit. Pero mas gusto ko dito sa Pilipinas ang klima. Talagang ibang iba. Sariwa ang hangin. Talagang pag sa probinsya ka napakagandang tumira sa probinsya kaysa mga Manila, sa mga ibang-iba talaga sa probinsya. Kagaya nung isang araw na vlog ko, pinunta namin yung lupa doon at kami nag-harvest nga ako ng buko at saka ng saging. Yan, at piniprito ko na yung saging ho ngayong umagang ito. Talaga namang napakasarap ng saging na prito. Tapos pagkakakain ka meron kang kape. Talaga namang yan ang buhay. Yan ang talagang mapapasarap ng buhay ka. Kahit simple lang ulam. Magkape lang umagay ka, ayos na. Yan ho, tinatalo pa ko na ng balat ng saging at piprito natin yan. Mga kabatang. Napakasarap ho na yan. Abay, talagang sa awa ng Diyos, talagang ho kami din ikinaman daming saging. Sabagang nabili namin lupa, may nyugan pa at may sagingan. Hindi na nauubos yung saging. Ayun nga, pinagtira ko na yung asawa ng isang bubig na saging. Matiba ko nga raw at may vlog. At nakaka-harvest din mo nung nakaraang buwan pa. Very busog ka na din pag naprito mo rin lahat, ang saging naray. Talaga namang iyaw na tayo, huwag ka sana mga mananawang manood sa aking vlog na aray. Buhay Mindanao. Napapunta sa Batangueñong napapunta sa Mindanao. At yan nga, at din rin nakapagtirik ng bahay at din rin nakalupa. Sa awa ng Diyos, tabiyayaan tayo ng Panginoon, dito tayo sinuwerte sa Mindanao. At tayo ay na-bless ng Panginoong Diyos sa pagtira namin ng asawa ko dito sa Mindanao. At dahil ang asawa ko dito ay taga Mindanao, kaya dito na ako tumira. Yan nga ang aking anak na bunso, bagong gising. Kagalang din namang utusan. Talaga namang kung malalaki na talaga dapat tinuturuan ng mga gawaing bahay. So yun mga batat, nilagyan ko ng mantika at magpiprito na tayo ng saging. At talagang masarap yung saging na pagka ikaw yung magluto niya, yung tostang-tosta na medyo parang crunchy baga. Yung pagkakaluto ng saging. Hindi magandang lutuin ang prituhin ng saging kapag yung sobrang hinog na. Hindi na maganda. Maganda yung yung medyo matigas-tigas pa yung saging. Yan yung hindi malambot. Pag pinirito mo talagang parang kumbaga pag inahami parang crispy pa. Yan ang ho, tinalagay natin ang saging, pinaggayat-gayat ko na yan. Ang ibang ginagawa ng tawag dyan ginagawang turon, hindi na ho. Hindi ko na rin nilalagay niya ng asukal at matamis yung saging na yan. Nakakapagtaka nga yung saging na yan, matamis kahit di mo lagyan ng asukal. Ayos na ayos. Lutong-luto sa aking kahoy na aray, sa init na aray. Sa lakas ng apoy, talagang masaglit na ang maluto ring saging na aray. Yan, at ganito lang ang buhay namin sa Mindanao. Yan, ang mga harapan. Yan ang loob ng bahay. Nagising na rin ang aking panganay. Baka sa sarap ng tulog. Napakakaswerte ng mga bata.
yung mga panahong ito, talagang lahat ay mga gadget na. Yung mga bata pa kami, talagang ako mga galing kaliliit, nangangahoy na ako ay. Sa Amain, sa Batangas. Ay talagang, ay ngayon, paglabas ng mga bata, talagang ibang-iba na ang panahon. Pag nung mga bata pa, pagtungtong mo ng pagising mo, matutungtungan mo yung lupa. Ngayon, iba na. Ayan ang mga ang kuwan ng bahay. Naawa ng Diyos. Oh. Ako'y nakasanayan ko na ako magluto no sa kahoy nung ako'y bata pa eh. Talagang, miski ako'y 12 years na wala sa Pilipinas eh, talagang namimiss ko magluto sa mga gayang kahoy. Nung ulam namin, kanin, sarap. Chicharon pa. Ang dalawa. Kaya ko mama? Ito, mag-pray pa lang. Thank you. Kacaron na. Hindi. Ano saan?